Alright, Craftmaster. So, tapos na tayo sa paggamit ng jabs. Ano yung advantage and disadvantage ng paggamit ng jab, ano? Idagdag ko lang sa paggamit ng jab is ah, kailangan nga, ano, may malakas, may mahina, may pagtuon. So, again, pinapractice pa rin natin yung pagkakaroon ng tawag dito, yung unpredictability, no? So para hindi tayo mahuli, para hindi makabisado ng kalaban yung galaw mo. Now, dito na tayo sa combination. Dito yung dito yung pinakang paborito, no? Paborito ng lahat, combination. Now, ang combination, dalawang ano 'yan? Dalawang sitwasyon. Combination, hindi lang 'yan ginagamit sa pag-atake sa kalaban, ano? Ang combination is maaari mo ding gawin pag ikaw is dumedepensa. Okay, ano ba yung the best na combination? Ako hindi ako naniniwala sa 4, 5, 6 combination, ano? Dahil kung makakapanood ka talaga or makikita mo sa mga elite boxing, sa mga championship, no? Terence Crawford, Canelo Alvarez, yung mga yan, Floyd Mayweather Jr., Shakur Stevenson, yan, si Teofimo Lopez, si Lamont Roach, Gervonta Davis. Wala naman yung 4-6 na suntok na sunod-sunod. Di ba? Huwag kayong maniniwala, no, mga young boxers, Filipino boxer, huwag kayong maniniwala na yung maraming combination is a way for you to win. Dahil malabo, hindi totoo yun, ano? Okay, bakit ko nasabi? Okay, sabihin na natin, no, kaya mo mag-combination ng marami. In the long run, manghihina ka, mapapagod ka. And, hindi mo kayang loaded yung mga suntok na 6. Yung 6 na combination, 4 na combination, malabo na maging loaded yung mga yon. Some of them are walang kwenta na suntok. Maari may 2 or 1 lang na malakas. So yun yung hindi ako naniniwala sa multiple combination. And pag multiple combination ka, ang ginagawa mo is mas prone ka, no? Mas prone ka sa counter at mas prone ka sa pagtulog sa sa ibabaw ng lona. Pag sobra yung combination mo at wala sa lugar, wala sa timing. Now, pag-usapan natin yung combination, ano? Para sa akin, the best combination are 3 combination, 2 combination. That's good enough. As long as accurately makakatama yan. Okay. Okay, simulan na natin sa combination while defending yourself or nasa depensa ka. Again, shoulder roll. Alright. Now, so nasa depensa ka. So, hintay mo yung suntok ng kalaban. Maari, malakas siya, intimidating or whatsoever. Or, tinatansya mo siya, gusto mo siya manghina lang, inuubos mo yung lakas niya. So, you're on a defensive side. Ano? So, pag depensa, again, medyo malayo pa lang siya or papalapit pa lang siya, you visualize, no? You visualize yung gagawin yung suntok. And then, pag sumuntok na siya, 1-2 combination, pwede mo siyang salagin, ano? And then, babawi ka na ng counter. Doon papatak yung combination mo. So, more likely, the best way of combination is, of course, 1-2-3, no? Or 1-2. Left, para sa ganun suntok. For example, left hook and then right hook. So, sundan mo siya ng uppercut, left hook, and right straight or right hook. Okay, bakit ba may combination? Okay, dahil maaring sa isang suntok mo is makailag siya. That's why we have a combination na sinasabi. So, sumalaman yung isa, may kasunod pang isa, at may pang-finish pang pangatlo. Okay, so, uppercut, kung sumala yan,
Maaaring makailig siya or makalayo, no? Yun lang naman yun eh, makailag or makalayo or makasalag. So, susundan mo siya, uppercut, susundan mo siya ng left hook. Okay? So, depende sa ilag niya, panigurado, aangat at aangat yung ulo niyan, ano? Kung mahina yung skill, wala rin naman depensa, and nasa attack mode siya, so mahirapan siyang makabalik sa pagdepensa niya. So, mabilis na suntok, one ano lang, kahit uppercut left hook is makakatama ka na. Okay? And sundan mo pa ng left straight or right straight rather, no? Or right hook. So yan. Always dapat pag dumepensa ka, may bawi ka na counter or combination. So, kahit nga, sabi ko, kahit anong depensa mo, kung hindi ka naman nakakaganti ng suntok na nakapagpatama sa counter mo, wala rin kwenta yung depensa mo. Now, kung ikaw naman ang aatake, no? Ang dami, no? Ang daming combination, patama sa katawan, makikita mo sa YouTube, sa mga nagtitraining, sa mga boxer, sa mga professional boxer, sa mga coaches, no? Ang daming combination, ano? In fact, hindi naman siya reality. That's not the reality. So always kung magti-training ka, dapat nasa realidad ka kahit nagti-training ka lang. Ano, ang daming suntok, ganyan. Paano kung nakakadepensa na yung kalaban? Paano kung nakakailag na? Paano kung gumagalaw? So paano ka pa makakapagtapon ng mga ganong combination na magandang panoorin lang sa TV or sa camera, sa video? 'Di ba, mamamangha ka, ang daming combination, lalakas ng suntok. Pero fake, no? Fake 'yan. Hindi talaga 'yan. So kung makikita natin si Terence Crawford, lalong-lalo na pag nagsha-shadow boxing siya, kung ano yung ginagalaw niya sa ring, sa actual, no, sa actual na laban, ganun yung ginagawa niya sa training, no, sa sparring, sa shadow boxing. So ganun dapat, hindi yung ginagawa mo lang sa training pero pagdating sa laban, nga. Ano? And again, ang katawan natin is may muscle memory yan. Okay? Kaya nga may muscle memory. Kung paulit-ulit mo yung ginagawa na hindi naman siya applicable, hindi naman siya ganun talaga mangyayari sa realidad, sino mapapahamak? Diba? Sino mawawala ng, hindi nagwo-work yung gantong combination. So, ka na, questionin mo yung sarili mo, mentally mentally down. Okay, so kaya nga lagi ko sinasabi, kung gagawa ka ng moves or combination, it should be on a reality situation. Even if you are just shadow boxing or you're just practicing or you have someone na meron kang kasparing, 'di ba? Kaya nga the best way to practice is to have an sparring. Pero hindi naman pwedeng araw-araw ka mas-sparring dahil mabubugbog yung katawan mo. Pero kung kaya mo gawin siya na sa isip mo lang, no, in the reality, ganito yung nangyayaring sitwasyon, so mas maganda yon. Now sa combination, may trick dyan, no? May trick. Ang kailangan mong gawin dyan para makapagtapon ka ng combination, you have to show or throw jabs. No, kailangan talaga subukin mo muna. Alamin mo muna yung kanyang gagawin. Okay? And then pag nakita mo yung opportunity na pag-jab ko sa kanyang tiyan, nagko-cover up siya. So, doon ka magkakaroon ng pagkakataon na magtapon ng yung combination, which is it's supposed to be hindi pagsuntok mo, balik ka sa kaliwa, balik ka sa kanan. Dahil yung positioning mo, yung balance mo and yung time, 'di ba? Pagsuntok mo ng kanan, combination, then left hook, punta ka na naman doon sa kabila, and then patabon ka na naman ng kanan, punta ka na naman dito sa right side. Masyado siyang time consuming, no? Time consuming and
yung lakas mo is nauubos talaga. So, ang mas magandang combination diyan is you have to stay on your on the side, no? For example, kanan ka, nandito ka sa left side, and then yung alam mo na kailangan na pwede ka na magtapon ng combination dahil na-test mo na yung kalaban na ganito yung ginagawa niyang depensa, umaatras lang siya or nagko-cover up or nag-high guard or hindi talaga sumusuntok. So, nandun yung pagkakataon mo na tumapon ng combination. And it's the best way for you to throw combination is on the side way. Okay? Hindi mo na kailangan magpalipat-lipat ng position para tumapon ng combination. You have to slide from his weak side. Okay? So nakaganto, ang positioning mo dito sa kanyang gilid dito sa may harapan. Okay, hindi dito sa harapan, nandito ka. Nandito dapat yung body mo no sa may kanyang side, no. So for example, ito yung kalaban, no. Ikaw yung kalaban. Ang positioning ko dito ako sa may gilid, no. And dito ako magtatapon ng combination. And then pagtapos na, tsaka ako babalik sa aking posisyon. Best example nito, Craftmaster, Floyd Mayweather, Emmanuel Navarrete. Makikita mo sila, doon sila umaatake sa side ng kalaban, doon sa mismong niya, sa may gilid niya. So, yun lang muna, Craftmaster. At babalik tayo at continue natin yung ating mga ginagawang video. Maraming salamat.